Hello guys, magandang araw muli. Welcome sa channel natin na Okepen Mechanic. So ngayong araw na ito guys, meron ulit tayong gagawin na printer. So ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng imaging drum sa unit na to. So yan po yung model ng unit natin, makikita nyo sa screen. So bakit natin kailangan magpalit ng imaging drum, ano? So actually itong imaging drum, yan ang tinatawag na heart of the system ng printer natin. Kasi yan ang dahilan kung bakit meron tayong printout. So dito guys, makikita nyo ngayon sa yan yung kanyang model, ano. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung problema. So ayan, makikita nyo sa display nya, sinasabi is replace imaging drum. So ibig sabihin yan, yung imaging drum natin ay pudpud na. So kailangan ng palitan yan, no? Kasi yan yung tinatamaan ng laser. So ganito lang ang pagpalit ng imaging drum. So iangat nyo to guys, yung cover na yan, no? So yan na mismo yung makikita nyo yan, no? Ito na yung imaging drum. So ito yung dalawang lock na kulay blue. So ito iaangat nyo lang itong dalawa sabay. Ayan, iangat nyo maigi, and then hugutin nyo ngayon yung imaging drum. So ito yung imaging drum natin, no? Ang part number ng imaging drum, yan makikita nyo sa display, CE314A. So yan ang original nya na part number. So ito yung ipapalit natin guys, yan nakakarton pa, yan bagong bago yan, no? 126 CE 314A. So ayan ang kanyang part number. Alright, so buksan natin guys itong karton na ito, itong box na to. Okay, so ayan, nabuksan na natin, ugutin natin ito. Huwag nyo intindihin yung nagre-ring, may tinatawag, no? So maganda yung packaging nya, puro karton, ayan, no? Nakikita nyo. So ayan ang packaging ng imaging drum galing sa HP company, no? So ito yung kanyang genuine na replacement, CE314A. Meron din mga replacement na parang ano lang yung hindi original. So ito yung original CE314A. So alisin natin tong plastic cover na to. Ito yung guard support sa imaging drum. So ayan yung imaging drum natin, kulay green na yan, merong coating na selenium yan, dyan tumatama yung laser. Alright, so makikita nyo guys, pagkumparain natin yung luma at saka yung bago. Yung luma medyo, yung bago, yan, makikita nyo parang dark green, ano? Pero yung luma yellow green na. So luma na yan, pudpud na yan. So okay, kabit natin. So pagkabit, ganyan lang, madali lang, ipasok lang natin ng ganyan, ano? So i-diin natin ng maigi. Tabi muna natin to, naharangan yung camera natin, and then ibaba nyo tong lock. Ayan. So ganyan lang guys ang pagpalit ng imaging drum sa ganitong model. Okay, ibaba natin yung scanner natin. Alright, so kalalagay lang natin. So itong printer hindi naman natin pinower off. Makikita nyo guys na initializing na siya, no? Mag initializing yan ng mga 2 minuto. Initializing.
kasi chine-check ng printer kung ano yung mga nasa loob niya, kompleto ba, meron bang kumbaga may mga time check yan, may laman na toner, may laman na imaging drum, pinakahuli niyan yung sa papel, nakalagay na papel. So ayan guys, antayin natin. So makikita nyo ganyan ang mangyayari kapag nagpalit kayo ng imaging drum. Nag-initializing. Kahit na maglagay tayo ng ng toner, ganyan din yung color printer. Meron siya initializing. Kasunod yan, calibration. So yan, narinig yung sound ng motor sa ilalim, sa loob pala ng printer. So ayan, ilang seconds na lang. Ang susunod dyan na mag-ano naman siya, magkaka-calibration. So yung calibration medyo saulit lang yan. Seconds lang, 15 seconds siguro. Yun, so yan calibrating na siya. Calibrate siya kung naka-align ba. So yeah, alright. Nakikita nyo guys, ready na siya. So ibig sabihin, pwede na tayong mag-print out. So ang gagawin natin dito, i-set aside muna natin yung camera natin. Kuha muna tayo ng papel kasi walang papel yung printer natin para makapag test print tayo. Okay. So ayan, meron ng papel. So ipapakita ko nyo ngayon sa display. Ang gagawin natin dito, magse-select tayo ng demo page, no? Magte-test print tayo ng demo page. Click natin yung menu. Ayan. And then reports. Yan, demo page. So ayan, na-select na natin yung demo page. Ang kagandahan sa printer na ito guys, mabilis siyang mag-print out once na pumasok yung papel sa loob, at lalabas ka agad eh. Hindi katulad sa ibang printer na katulad ng CP2025, 1025, ang babagal mag-print out ng color. Ayan makikita nyo guys, lumabas ka agad eh. Ayan. So ayan, nakikita nyo, napakaganda ng printout niya, maganda, clear yung kulay, hindi sabog-sabog, naka-align yung kulay niya, walang shadow. So ibig sabihin okay na to. So mag-print tayo ng ng configuration report naman para ma-check ko rin yung kanyang serial number para sa aking records. So ilalagay ko yung kanyang serial number sa records ko. So ayun, pumasok na yung papel. Ayan, labas ka agad. Ilang seconds lang, labas na agad. So ayan yung configuration report. Okay, so nakita ko na yung serial number. So ayan ang ilalagay ko sa records ko para sa report. So ganun lang guys, pag magpapalit ng imaging drum, saka kung kailan kayo magpapalit. Depende rin kasi minsan wala siyang
pinapakita sa display. Pero ang problema pala is imaging drum. So later on, magkakaroon din tayo ng mga papakita ko sa inyo yung mga video na ganun, na iba naman yung problema, iba yung pinapakitang problem, pero ang solution is magpapalit tayo ng imaging drum. So ayan, pag pumasok yung papel guys, mabilis to mag print out yung ganitong model. Ayun, pumasok na yung papel. Tabas ka agad siya. So ayan, napakaganda ng printout guys. So pwede na natin itong i-release, no? Para magamit na uli ng mga user. So kailangan lang natin itong lagyan ng OK pen. Yan, ito yung papel na pen natin. So ayan yung kanyang service call, makikita nyo 39617. So okay pen. Alright guys, thank you sa panonood.